So, eto na yung pinaka-first step natin sa paggawa ng seamless pattern. So, nandito tayo ngayon kay Canva. Ang unang-una nyong gagawin kapag nasa homepage kayo is create, and then 3,000. By 3,000, make sure na naka-PX yung units natin, okay? Create new design. Ayan, meron na tayong canvas. Itong canvas natin, pangalanan na natin ng kawaii or cute puppy. Yun yung magiging theme natin for this tutorial. So, ang first step natin ngayon dito is, bibigyan ko kayo ng copy nitong template natin. So, ako na-upload ko na siya, nandito na siya. So, i-add ko na lang siya dito sa canvas ko. Ito yung tinatawag nating placement template and make sure na nasa loob siya, okay? Ngayon, kapag nandito na siya, i-duplicate lang natin to para hindi mawala to in case na kailangan ulit natin later, okay? Mag-add lang tayo dito. So, i-explain ko muna pala sa inyo, ano ba tong placement template na to? Tong mga may heart na purple na malalaki, yan yung pinaka-main elements natin. Diyan natin sila ilalagay. Tapos yung maliliit na heart na pink naman, ito yung mga fillers lang natin. Lalagyan natin ng fillers kung saan sa tingin natin medyo malalaking spaces, okay? Para hindi pangit tignan yung seamless pattern natin, okay? So, and ang very first step is magse-search na po tayo ng mga puppies. So, kawaii puppies. Kawaii means cute. Kawaii is in Japanese, I think. It means cute. Cute puppies. Ayan, pili lang kayo ng elements. So, bilangin nyo kung ilan yung kailangan nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, kung wala na kayong mapili na maganda, try nyo naman yung ibang keyword. Gawin din ko naman ngayon cute puppies. Ayan, so kompleto na yung elements ko na 10 puppies. So, ang gagawin ko ngayon, i-fill up ko tong mga hearts netong mga puppies. So, kung saan, kung ano yung itsura ng heart, ano yung orientation niya, patayo ba, pahiga, pahalang, whatever, i-follow nyo lang siya, okay? Okay, I'll give you time to do this, pero ang ano lang, reminder ko lang sa inyo, wag niyong ilalagpas yung mga elements niyo sa labas ng canvas, okay? Wag niyong hahayaan na mahati siya ng ganyan. Kung nakikita niyo to, lumagpas siya. Yun lang yung i-watch out natin. Kasi kapag nangyari yun, guys, later, hindi na magiging seamless yung pattern natin. Feel free to move around at maging creative kayo, okay? Sa kaliwa, feel free to do that as well, okay? Ayan, I think okay na sa akin to. Na-arrange ko na siya na ganyan and I hope na na-arrange na rin yung sa inyo. Ngayon, mag-move forward tayo sa paghanap ng mga fillers. So, ano sa tingin niyo yung mga elements na pwede nating idagdag pag may puppies? Siyempre, meron dyan yung bones or treats, pwede ring puppy footprints, pwede ring mga text. Pwede tayong mag-add ng text. Ayan, ARF, like yung bark, di ba? Parang yung bark nila. So, paliliitin lang natin yung mga fillers natin, i-ano lang natin siya kung saan sila bagay i-add. Okay, so i-duplicate ko lang yan, tapos i-fill up ko lang yung mga spaces. So, ako lagi akong nagpa-play around sa mga fillers na gagamitin ko. Ayan. So, tatlong bark for me is good. Maghanap pa ako ng iba. Ano pa bang maganda? Puppy footprint. Yan, ang cute. Okay. Ayan, I think okay na ako dyan. So, ang gagawin ko ngayon, buburuhin ko itong background, yung template natin, para makita ko kung aligned ba talaga siya, para may mas clear tayo na view. I-check ko lang ulit kung meron ba akong kailangang i-adjust. Ida-download na natin siya. Kapag satisfied na kayo dun sa design, download. And current page. Number 2 lang yung ida-download natin na page 2 lang. Tapos dapat PNG siya and wag natin kakalimutan na i-click yung transparent background. Transparent background available lang siya sa Pro version. So kung wala kayong Pro version or nagsisimula pa lang kayo kay Canva, meron silang free trial na 30 days. You can try that out. Download. Ayan. So, kapag na-download na natin yun, mag-add ulit tayo ng page. Huwag nating gagalawin to. Hayaan na natin na nandyan siya. Mag-add tayo ng page. Dapat nasa page 3 kayo. And buk matigas ang ulo nyo. Pag sinabi kong mag-add kayo ng page, mag-add kayo ng page. Kasi later magsisisi kayo. Okay, upload lang natin ulit yung dinownload natin na image. Ayan. So, kapag na-upload nyo na siya ulit, ibalik natin sa canvas natin. I-drag lang natin sa pababa. Make sure na na-fill out na yung isang buong canvas natin. Kung makikita nyo yung sa baba, nasa 3,000 and 3,000 yung width and height niya. Dapat ganun siya. Ang pinaka-first step natin to making it seamless is yung left and right na tinatawag ko. So, i-duplicate ko lang to. Click ko lang yan. Control D kapag meron kayong keyboard. Kung wala naman kayong keyboard, etong nasa taas na plus sign, i-click nyo lang yan. So again, click image,
duplicate. Okay? Ayan, so na-duplicate ko na siya. Ang gagawin ko ngayon guys, kay Canva, kung beginner ka, just wanna let you know na kapag nag-drag ka ng image na ganito, malalaman mong nasa hati na siya kapag nakita mo na yung parang pink or nag-snap na siya, parang magnetics. Tapos meron siyang parang nag-highlight na pink color dito sa gilid at gitna. Yan na yung indicator mo na, okay, nasa center ka na. Don't move further. Pero kung gusto mo na maging perfect siya, para lang sigurado ka, punta kay File, Settings, add ka ng guides, tapos Custom, tapos eto, 2, tapos eto, the rest, make sure na 0 lahat. 2, 2, 0 lahat. Add guides. Yan, meron ka ng guide. Very visible na siya. So, ang gagawin mo na lang, i-align mo na lang yung image mo dyan. Okay, ang ginawa ko una, dinrag ko yung isang image na dinuplicate ko dun sa right. Ngayon, yung nasa likod na ano naman, ididrag natin pakaliwa. Ayan, perfect. So, ang gagawin ko ngayon, kung napansin nyo, na-move natin yung image natin, meron na siyang medyo konting spaces dito. 'Di ba? Pansin nyo yan. Yun yung reason kaya hindi natin dinelete to kasi kukuha tayo ng mga elements dito na pwede natin gamitin para i-fill up ulit yung mga spaces dito. So, ako, maglalagay ako ng trait. Feel free to play around. Huwag nyo ilimit yung sarili nyo, huwag kayong mag-overthink. So, ano pa bang pwede kong ilagay? Footprint. Ayan. Pero nakita niyo tong dalawang nasa baba. Rotate ko yung isa sa kanila. Pero, 'di ba, isang buong image na kasi to, so hindi ko na to ma-rotate. Ang gagawin ko ngayon, kapag naka-pro version ka, meron tayong option na i-click mo lang to, punta ka sa edit, tapos hanapin mo yung magic grab. Ito, magic grab. So, ito yung gusto kong i-move. Ito, tong item na to, tong element na to. Click ko lang yan. Naka-click ako ngayon, tapos kinlik ko lang siya. Kapag hindi nyo siya maklik lahat, i-brush nyo na lang. Tapos i-grab ko yan. Ngayon guys, kapag nag-grab nyo na siya, masiseparate siya dun sa background nyo. Hindi na siya kasama ng image. So, you will have the option na to move it, 'di ba? So, i-rotate ko siya para hindi sila parehong nakaharap dun sa kabila. So, lagyan ko lang siguro ng footprint pa dito na isa para hindi siya sobrang empty. I think, yeah, okay na sa akin to. Again, ida-download ko na naman to. Page number 3 na ako ngayon. Current page ko na lang siya. Don't forget the transparent background and download. Ayan, so kapag na-download na natin siya, mag-add ulit tayo ng fourth page natin. Huwag matigas ang ulo. Upload lang natin yung dinownload natin. Ilagay lang ulit natin sa canvas. I-fit na naman natin siya sa loob ng canvas natin. So, 3K by 3K. Ayan. So, tapos na tayo sa left and right na step. Ngayon, ang next step natin is up and down. So, again, i-duplicate ulit natin yan. Control D. Tapos, bahala kayo kung uunahin nyo yung pababa or pataas. Ayan. Drag natin pababa or pataas, whatever. Ayan. Tapos yung isa, drag ko din sa taas. Nakita niyo yung cross line doon. Ibig sabihin, yan rin yung indicator niya na perfectly aligned na siya. Ayan. So, na-drag na natin siya ng up and down. Ngayon, silipin ulit natin, meron ba tayong kailangan i-adjust? Meron ba tayong kailangan idagdag? Eto, gusto kong ayusin tong part na to. Gusto ko rin magdagdag dito. Yeah, I think it's perfect. Download ulit. Transparent background, current page, page 4. Yan. I-upload lang ulit natin yung dinownload natin. Upload na ulit natin. Ilagay lang natin siya sa ganyan. Ngayon, bago tayo mag-move forward sa next na step natin, i-make sure lang natin na transparent siya. Ayan. So, nakita niyo yung mga ginrab natin kanina. Naiwan yung bakas nila kung ano yung original na position nila. So, bago tayo mag-proceed dun sa pinaka-final na step natin, mag-background remover tayo para matanggal yung mga puti-puti na ganyan. Ayan. So, nabura na natin yung background na wala na yung mga excess white. Pero make sure din na dito sa mga elements nyo, walang nabura na parts. Okay? Baguhin natin yung background. Gawin natin parang yellowish. Background remover, di ba? Mag-restore ako dito. Pwede ko tong i-restore kasi nakita nyo yung part na yan, nabura. Nabura siya. So, naka-restore ako tapos i-hover ko lang yung mouse ko dyan. Ito din. Nabura din siya. Yan. So, hanapin nyo lang yung mga ganun para lang ma-restore nyo yung mga nabura na part. Tanggalin ko na yung background. Nilagay ko lang yung background para ma-make sure ko na
wala yung mga puti-puti na naiwan na bakas. Ito na yung pinaka-final step natin to making sure na seamless talaga siya. So, ang gagawin ko dito, itong nasa taas, idadrag ko lang siya pababa. Meron tayong grid, meron tayong apat na square. Make sure na mako-contain siya nun. Makikita mo naman, mag-i-snap na siya. Or better yet, kapag dinrag mo to, makikita mo yung number dyan. Yung width and height niya is 1.5 by 1.5. Okay? So, okay na ako dyan. I-duplicate ko na to. Ilagay ko lang siya dito. I-double check natin. Nakita nyo? Nag-meet sila. Nag-meet yung ends nila. Seamless siya. Okay? So, huwag kayong mag-alala kung meron kayong makikita na linya dyan, mawawala yan later. Hindi talaga siya kasama ng image. Parang guide lang siya ni Canva. So, i-group ko tong dalawang to, group. Tapos, i-click ko na naman to pag nag-group ko na, i-duplicate ko, Control D. Tapos, i-drag ko pataas. Make sure na naka-align siya. Ayan. I-double check natin, meron ba tayong seam? Meron ba tayong lines? Visible lines? Wala naman. Pwede nyo nang tanggalin yung ruler nyo or guides nyo. Ayan, sa akin okay na to. Perfect na siya for me. Pero, ang sa akin perfect na to. Okay na siya for me. Ngayon, i-highlight ko na lang lahat yan tapos i-group ko silang lahat. Ngayon ba, gusto nyo bang palitan yung background color? Siguro sa akin, i-click ko lang to, punta ako sa position, layers, tapos click ko lang tong background color. Siguro gawin ko lang siya ng cream, ng very light yan. Okay na sa akin tong parang medyo cream na background. Ayan. Ngayon, kung i-zoom in natin siya guys, makita nyo parang may mga hati-hati sa gitna. I'm not sure kung gaano kalinaw yung mata nyo, pero nakikita mo may mga hati sa gitna. Pero sa canvas lang siya nag-a-appear. Try natin i-download to make sure na wala nga siya. Ma-confirm natin sa mismong image kung meron nga o wala. So, current page. Hindi siya transparent background kasi nilagyan na natin siya ng background. So, yung final na seamless pattern natin, wag na nating i-transparent background. So, download. Ayan. So, i-check natin kung meron nga ba talaga siyang hati sa gitna. Kung meron ba yung mga lines na nakikita natin kay Canva. Wala naman. Wala talaga yung lines. Sobrang ganda ng seamless pattern natin. So, ayan. Ayan, na-confirm na natin na wala na siya. Meron na tayong seamless pattern. Okay, congratulations, you just made your first ever seamless pattern kung first time nyo gumawa. Ngayon, hindi pa dun natatapos, guys. Siyempre, anong gagawin natin sa seamless pattern natin? Ililist natin siya sa Gumroad. Kanina tinuro ko sa inyo kung paano gumawa ng Gumroad account. Ngayon, maglalagay na tayo ng first product natin dun sa Gumroad. Pero, to protect your work, ito ang dapat nating gawin.